workaholic siya, medyo namamalat po siya. So, he asked his nephew, Mr. R. Lawrence Bergonya, isa sa kanyang mga sinuportahan sa kolegyo, who graduated cum laude at AMA Computer College at Las Piñas Campus for the Bachelor in Science in Information Technology, who is currently working as web designer, front-end developer at Falcon-Tech Corporation. Okay, ladies and gentlemen, so since namamalat po ang ating guest speaker, still it is my honor and privilege to introduce to you my ninong, Mr. Artemio Ramos Bergonya. And I would like to call on Mr. R. Lawrence Bergonya to speak in behalf of our guest. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat sa napagandang pagpapakilala po sa aking tito na si Tito Artemio Bergonya. Mainit na pagbati po sa lahat ng mga nagsisipagtapos at sa lahat ng mga tagapamahala at kawani ng paaralan ng San Juan Baño Elementary School. At sa ating school principal na si Mrs. Eloyna Labrador, mga guro, at mga magulang at ang mga tumulong at nagpatuloy na gumagabay sa ating kabataan para makarating sila sa mahalagang punto na kanilang buhay ngayon. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili sa nagumpay na taon. Huwag po kayong mag-alala at maaga po kayong mga kapagdiwang dahil may kilamang speech na to. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkanyaya sa tito ko na si Tito Artemio Bergonya. Ngayong hapon bilang isang panawing pandaman. Ako po ay kanyang inatasan para magkinatawan sa espesyal na araw na ito. I know that it's very special for all of you guys. Especially for all the students, for their proud parents, and the grandparents, and for their very dear teachers. Nice ko lang po ipakilala ang ng aking sarili. Ako po si R. Lawrence Bergonya, isang proud na pamangkin na aking tito. Nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Information Technology sa paaralan na AMA Computer College Las Piñas ng nakaraang lamang pong taon. And I'm currently working as web designer, front-end developer at Falcon-Tech Corporation in Makati. Bilang kinatawanan niyang panawing pandangal, ako'y nagpapasalamat dahil hindi po ako makakarating at makakatungtong dito sa magarang at tabladong ito kung hindi po dahil sa kanya. Wala pang isang taon simula nung ako'y nagtapos sa kolehiyo at magbigay ng talumpati sa kapwa ko kapag-aral. At ang mga salita sa harapan ngayong hapon ay isang malaking karangalan. Pinapaalala lamang ng pagkakataong ito na ang dahilan kung bakit tinatamasa ng aking tito ang anumang tagumpay na meron siya ay dahil sa dahilan ng tinuklas at hinasa ng San Juan Baño Elementary School ang kanyang husay at galing. At tulad ninyo, umakyat din ang ating panauwing pandangal sa magarang ng ladong ito noon upang anihin ang mga bitalang pinagsigapang makamit niya sa bawat taon. Malaking responsibilidad na naiatan sa akin. Ngayon bilang kinatawa ng ating panauwing pandangal, ngayong hapon. Tindig ng katawan at taas na akong pinagmamalaki na tumutong sa tabladong ito para ianyag ang mga tagumpay na meron ng aking tito. Ninais kong alalahanin lahat ng mga sinabi ng aming guest speaker noon. Ngunit kahit kapirasong idea, wala akong natandaan sa kanila. Sinubukan kong magkilig-kilig sa mga sinabi namin pero wala na akong maalala ng isang salita. Ayoko mangyari sa isang araw na hindi nyo maalala aking sasabihin. Kaya gagawin ko lahat ng aking makakayo upang makapagbigay sa inyo ng aral na tatanim sa inyong isipan. Simula tayo sa sino nga ba si Tito Artemio Bergonya? Sino nga ba siya bilang isang anak, kapatid at tito?
Magkukwento lamang ako ng short story about sa kanya. Bata pa lamang si Tito, nakikitaan na siya sa kanyang mga magulang na angking kasipagan at katalinuhan. Nagkamit siya ng mga espesyal na parangal sa paaralan na ito. Hindi naging hadlang ang kahirapan sa kanya. Tumutulong si Tito sa kanyang mga magulang para makalimpon at para makapagdagdag sa matrikula niya. Kahit na hindi malaki ang kanyang baon, habang siya'y nag-aaral, hindi naman kasi maginhawa ang kanilang buhay noon. Kaya mas pinili niyang tumulong sa kanyang magulang para makapagtapos siya. Nagsilbi pa rin ang inspirasyon sa kanya upang makapag-aral ng mabuti at makapagtapos na may medalya sa paaralan na ito. Naging isang mabuting kapatid, tito, lolo, at higit sa lahat, anak, ang ating butihing Panauwi Pandangal. Dahil sa walang sawang pagtulong niya sa kanyang mga kamag-anak. Simula nung nakapagtapos siya ng high school at pinala na makapasok bilang isang casino dealer sa Baguio at the age of 15. Kung summarize mo, siya yung pinakabata na nakapasok dun sa casino bilang casino dealer sa Baguio. Simula noon, siya naging isang breadwinner sa kanyang pamilya. Napag-impong siya ng pera para sa magamit sa bahay, nakapagpaaral ng kapatid at mga pamangkin, nakabili ng mga pangarap ng mga gagat, at nakapunta sa kanyang mga pangarap na bansa, tulad ng Hong Kong, China, Singapore, Australia at United Kingdom. Hindi naging madali para sa kanya na maabot ang kanyang mga pangarap. Ngunit dahil sa kanyang dedikasyon, determination, discipline and love sa kanyang trabaho at sa pamilya, nagawa niya lahat ng ito. Gusto rin ng tito ko pasalamatan ang kanyang paghihinat na pagmahal na ina, si Purificación Ramos Bergoña. Nandiyan po ba si nanay? Nanay? Hindi po siya nakarating. Pero nagpapasalamat ng aking tito kay nanay. Dahil simula since day one, wala na kaya pinagsilang hanggang sa kasalukuyan. Siya ang naging inspirasyon niya. Kaya ngayon, nandito siya ngayon. Naging Panauwi Pandangal niya. Salamat sa iyo, Nay. Life has given him much more than he deserved. So this is the perfect time para pasalamatan ang aking tito, ang ating pong may kapal, na umaalala at gumagabay sa kanya. Sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Mula sa pinagtatayuan niya ngayon, kung hindi dahil sa kanya, siya ang nagbigay ng katatagan at kakayahan sa kanya. Siya ang nagpamulat sa kanya ng lahat. At ngayon, ginagawa niya panigsandata ang poong may kapal sa lahat ng pagsubok ng kanyang hamon sa buhay. Kukuhanin ko na rin ang pagkakataon ito upang siya ay pasalamatan. Dahil sa walang sawa niyang pagpapaaral sa akin, mula na kami nagsimulang mag-aral ng high school, hanggang sa ako'y nakapagtapos. Utang na loob ko sa kanya lahat ng mga ito. Dahil siya ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon para sa lalong pagpapagpagihan ng aking pag-aaral. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng opportunity na mag-graduate sa college. Kaya mapalad ako dahil tumulong siya sa pagpapaaral sa akin. Lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng tulong niya sa akin hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo. Saludo ako sa iyo ito. Patuloy mo lang ang magandang nasimulan. Pwede po ba natin siya palakpakan? Maraming salamat po. Ang ating tema ngayon sa ating pagtatapos ay hindi na tinitinag ang pusong Pilipino. Sa gitna ng ating pagsubok na ating hinaharap, hindi maiiwasan ng iba na isiping sumuko na lamang. Subalit sadyang matibay ang pusong Pilipino. Hindi nagpapatinag sa kahit anong pagsubok. Dahil sa oras ng kaligtaan ay nakakakita pa rin tayo ng sinag ng pag-asa mula sa pagtitiwala at kasiyahan na ibinabahagi natin sa isa't isa. Sa mga ganitong panahon, maaring tayo ay nagalumisan, ngunit hindi tayo nagpapatalo.
Ang diwa ng pagtutulungan ay likas na sa bawat Pilipino. Noon pa man, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya naman sa oras ng muling hinahamon ng ating bayan, magbibigay pag-asa at inspirasyon ng kapwa natin mga Pilipino. Kung wala tayong pagtutulungan, di natin magagawang bumangon ulit. Kaya't kahit na mayroon pang mga hamon at dagdagan pa ng pagsubok, kung tayo ay kakaisa, hindi matitinag ang pagiging matibay ng pusong Pilipino. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa oras ng kadiliman, napatunayan natin na anumang hamon na dumating ay ating kakayanin. Yan ang pusong Pilipino. Yan ang Pinoy. Sa mga nagsisipagtapos, ako ay umaasa na ang tema hindi natitinag ang pusong Pilipino ay tumatak sa inyong kaisipan at magbigay sa inyo ng inspirasyon para makamit nyo ang inyong mga pangarap. Hindi lamang para sa sarili, hindi para sa kapwa, at higit sa lahat para sa bayan. Sa kahirapan na nararanasan natin ngayon, malaki na tulong edukasyon. Mga minamahal natin mag-aaral na magsisipagtapos ngayon, ito ang inyong pag-asa upang sumunod. Kung susunod ka sa panahon, hindi na tayo makakaranas pa ng kahirapan. Dahil sa karunungan at abilidad ng edukasyon, kayo ay magkakaroon ng mabuting kinabukasan. Always remember that education is dignity. Your assurance to have a progressive life because this is your investment to achieve prosperity. On the other hand, my dear students, you should not forget that today is merely an end, yet a beginning. As you end up your elementary education, you have improved knowledge and wisdom. However, it doesn't end up with that. More changes towards the betterment of your lives are offered by it. If you will continue striving, more knowledge and skills will be acquired by you. Marami pang magbabagong darating sa buhay mo. Kung inyong pagpapatuloy pagpupursige sa pag-aaral. Ngayon, ang umpisa ng mas marami pang pagbabago sa buhay mo. Dahil maraming kaginhawaan at mabuting dulot nito sa inyo. After a couple of months, you'll be entering the secondary education. During these times, you will be acquiring more wisdom and you will be encountering new challenges. That's why you should make it well. This will be your preparation for your tertiary education. Ito na ipapasok na pagiging kolehiyo. There are great things coming. And just as your parents are proud, each one of you should feel proud of yourself. Hindi kayo nandito ngayon hindi dahil sa inyo. So congratulations to all the graduates. Congratulations to all the parents. And finally, congrats to the teachers and everyone else who helped the graduates to reach here today. Bago ko po tapusin ang aking talumpati, nais ko pong mag-iwan sa inyo na isang kasabihan. The success of a person is not only by chance, but a matter of a choice. Ibig ko sabihin nito na ang tagumpay ay hindi kusang dumarating. Hindi, ito ay pinagdidesisyonan mong gawin at pinagsisikapan upang ito ay makamtan. Muli, binabati ko po ang iyong mga nagsisipagtapos, hangad ko ang iyong tagumpay. Mabuhay ang lahing Pilipino, mabuhay kayo lahat. Maraming salamat. Patay na yan. Thank you, Sir Lawrence. That was really an inspiring message. Di ba nakaka-inspire? And also touching message for our guests. So the Department of Education, Region 3, Division of Pampanga, Arayes District, San Urbano Elementary School, would like to present the Certificate of Appreciation to Sir Arturo R. Bergonia, in grateful appreciation of sharing his experiences and wisdom with the pupils of the school, which will guide them in all their lives and across his undertakings. His experiences has given the pupils the much needed inspiration towards their studies, given this 25th day of March 2014 at San Urbano Elementary School, San Urbano, Arayes, Pampanga. Signed, Mrs. Eloida M. Labrador, Principal.
3.